Hi mga kawan, my name is Marvin Paclibare. And my name is Camille Ona. And we are the owners of Taho Classico. From the word itself, Taho Classico, so nagmula siya sa term na classic taho. So para mas maging Pinoy na setup lang or Pinoy na word lang, Taho Classico. Ang nagustuhan namin yung concept namin na Taho Classico kasi nung nagtuturo kami, plan talaga namin mag-business ng milk tea. Since yung mga students namin before, every time na pumapasok sila sa room, lagi silang may hawak ng milk tea. So sabi ko, as teachers, maganda siyang market yung mga students namin pagdating sa ganun. And so naisip namin noon na bakit di namin gawan ng twist yung chilled taho na nakasanayan. Since ako po personally, mahilig po talaga ako dun sa chilled taho na nabibili sa mga malls. So siya naman, sa part niya, mahilig siya mag-mix ng mga drinks. Like kumuha talaga ng mga shake, and kung ano mga additional na flavors. Pinag-combine namin yung hilig namin pareho. Kaya nag-come up kami sa isang chilled taho na with different twist and unique flavors. sabi, ang lakas ng loob ng dalawa. Parang wala kaming background sa business. Tapos nag-try kami mag-business na ipapalit namin doon sa trabaho namin for 3 years. Yun lang, lakas ng loob talaga yung hawak namin doon. Kasi actually yung puhunan talaga namin doon, nasa around, ano lang siya, 5,000. Nung time na yun, parang nagulat din talaga yung mga co-teachers namin na parang sabi, nagaling din siya doon sa tutor namin na hindi natapos yung buwan kasi nag-pandemic siya. Ating 2,500 namin, nilagay namin doon. So, nakabuo ang 5,000, yun yung ginamit namin pang run ng stocks. Sabi namin, siguro wala naman na kaming pera, so, parang, ano pa mawawala? Wala naman kami pera na doon. Sugal na. Bali, sa ngayon ho, we have 18 branches po, 2 company-owned and 16 franchisees. And kung madadaan ho kayo, meron na rin ho kami sa mga SM malls like Cabanatuan, SM Tarlac, SM San Fernando, and SM Downtown. SM Urdaneta. Okay, SM Urdaneta. So madadaan kayo, available na rin yung taho namin doon sa SM. Alright mga kawan, nandito tayo ngayon sa store ng Taho Classico at kasama ko ngayon si Ma'am Camille at syempre si Sir Marvin. Yan no, artistahin. Pinagkakaguluhan niya at dinadayo nga dito yan sa Valenzuela ang Taho Classico. So, tingnan natin dito sa food trip ni Wine kung legit ba talaga na pasok ito sa panlasa ng mga Pinoy. May kwento ba yung mga bawat Ito muna tayo sa Milky Taho. So, ito kasing Milky Taho na to, isa ho siya sa 3 basic flavors na nirelease namin nung nag-start kami. First yung classic taho, second yung classic soy milk, and last namin nirelease siya yung Milky Taho. Bali parang game changer siya nung time na yun kasi parang nagkaroon ng twist yung taho namin. Bukod sa may ice siya, parang nagkaroon ng pagka-creamy yung lasa niya. Kasi nung nirelease namin siya, sobrang nag-boom siya nung time. Until now, marami pa rin yung order ng milk. And naalala ko po, nung time kasi na nagtitimpla siya nito, nung ginagawa niya po to, sabi niya sa akin, nung nakuha niya na yung lasa, sabi niya, boss, pagiging bestseller to. And true enough naman, kasi talagang nung na-release po namin siya, parang ito yung isa sa naging break din namin. Kasi mas dumami po yung nag-inquire, parang dito po nagsimula yung magkaroon ng flavor yung taho. So si Milky Taho talaga yung, yan. Hanggang ngayon, bestseller po talaga siya. Tikman muna natin ito mga kawan, yung Milky Taho nila na nagpabago ng kanilang buhay, no? Yan, no? Pabago talaga ng buhay, no? Yan. Mix muna daw natin. Unang sip. Pangalawang sip. Thank you, Lord. Masarap. Masarap. Saktong-sakto lang yung tamis. Nararamdaman mo yung taho talaga na lasa niya. Yung soya, tama ba ako doon? And then yung gatas niya hindi sobrang tamis. And saktong-sakto lang yung timpla. And masarap yung buba. Boba ba yun? Boba. Boba na nilagay nila. No, buba na. Eto buba yun. Next po siguro, ito na lang po muna. Yung classic po tayo. Ito yung pinakauna? Yes po. Isa Ito po yung siya sa classic. pinakauna. Let's go! Tikman natin mga kawan. Mix muna. Pero ito, mix-mix ko na lang siya. Hindi, gusto na ito. Insan. Ayan. Tikman natin. Ito naman, parang legit na taho ka kumakain ng yellow. Yun yung kaibahan nito.
Ito talaga, malalasa mo, milky. Milky nga di ba? Ito talaga yung original taho talaga. OG. OG talaga. Pero magkano po siya? Nag-range po siya ng 49 to 89. 89. Hindi. Legit. Pasok na pasok to sa budget ng estudyante. Kapag mainit ang ulo mo, magtaho ka muna. Naku, bago to sa atin. Anong next po natin? Bago po malusaw yung ating avocado. Ito. So ito po, isa po siya talaga rin sa... Siya po yung first flavor na may taho sorbete. Avocado taho sorbetes po. So siya po yung best seller sa taho sorbete series namin. Parang ano to float, no? Float. May ice cream siyang avocado. And then, taho siya. Ang carnival nyo, sino nagtitimpla? Kayo na po. Kami din po, apat. Ang sarap. Alam nyo, kawan yun yung mahirap na mahirap kuwain na tamang timpla ng carnival. Kasi kapag sobrang napatamis ka ng carnival, hindi rin masama din ng sobrang tamis. Kaya di ba yung mga sweet dyan, hindi rin nagiging okay yung relationship. Di ba? Kaya nga minsan, kailangan yung balance lang. Ito, ako re-recommend ko sa inyo kasi yung lasa niya bumabalanse sa dila. Tikman natin dito sa medyo ibabaw. Alam mo, ang nalasahan ko, avocado tsaka yung taho. Yung arnibal niya kasi nasa ilalim. So, ang sarap. Ang sarap niya. Sulit na sulit ang babayad. Masasabi ko lang dito, sa taho klasiko, bukod sa classic talaga na first time ko na katagpo ng ganitong inumin na taho, may gimmick sila eh. Yung gimmick nila ang galing. Yung paggawa nila ng produkto nila, kung paano talaga nila pinag-isipan, kung paano nila pinipresent. Kasi hindi lang naman yan sa lasa, kundi, tignan mo naman, di ba? Sa presentation ng pag-umorder ka, akala mo, bumili ka ng 200 na inumin, but 49 to 89 hanggang 99 o hindi man sila umangat doon sa 200 na yun, sulit na sulit ang ibabayad mo dito, kawan. Sa strawberry po, nung time lang rin naman na na-release namin siya and may mga customers na umu-order, parang sabi nila, natitikman nila sa Baguio, sa Tagaytay, parang mas masarap pa raw yung taho natin kasi may iba pa siyang twist bukod dun sa natikman nila dun sa... may strawberry talaga siya, mga bits. Oo, yung bits talaga, yun yung masarap. Hindi lang siya syrup, may bits po yung Ayan, kawan, umaapaw pa oh. Tignan mo naman. And yung strawberry taho po, may vanilla ice cream din po kasi siya. Okay. Alam nyo, masasabi ko lang dito, hindi nagsisinungaling si owner. Promise. 10 out of 10. Promise. Babalikan nyo to. Ang sarap niya, yung timpla ng gatas niya, yung strawberry niya, humalo, ang sarap. Nagbibigay siya ng linamnam. Yung taho niya, nararamdaman mo yung lasa. Sulit na sulit. Ang sarap ng strawberry. Ate, bilhin mo yung strawberry. Masarap. I-recommend ko sa'yo. Last. Okay. Last but not the least. Since mahilig po ang mga Pinoy sa mangga, so naisip po namin na magkaroon naman kami ng sarili po naming mango graham na taho. Tikman natin ito mga kawan, ha? Apaw, no? Saktuhan. Ito, may mangga siya kawan. Tapos, may graham siya. May gatas din siya, di ba? And then, meron din siyang taho, pero hindi siya sobrang tamis. Balansi siya, pero alam mo yun, hihigop ka ng hihigop kasi nga, hindi siya matamis eh. Madali siya inumin eh. Tsaka daman-daman mo yung graham and taho nila. Masasabi ko sa taho klasiko, talagang pinag-isipan nila to at ginamitan nila ng puso yung bawat flavor nila dito. Kung kayo pupunta dito mga kawan sa taho klasiko, dayuhin nyo lahat at isa-isahin nyo tikman para malaman nyo kung ano ba talaga yung gusto ng puso ninyo. Di ba? Yun yung dun eh, makuha mo. Di ba? Sabi nga, marami ka munang taong makikilala bago mo matagpuan ang dawan mo. Yes! Ganon din dito kawan. Bago mo malaman yung pinakagusto mo talaga, kailangan mo munang tikman. No? Simulan mo sa mga pwede nilang may offer sa inyo na bestseller. So kawan, eto na. Ang top 5 ko. Top 5 ko to. Ayan, top 4 ko to. The rest, ito, number 1 na lahat to. Para lang sa akin, kasi lahat, be honest lang mga kawan, wala na dapat ako ditong i-top 1 to top 5 eh. Pero pinipilit lang ako nito. Pinipilit mo lang ako eh. Hindi, pinaka-favorite ko yun. Ito ang pinaka-favorite ko. Kasi? Ito. Kasi unang-una,
malaking challenge sa akin kapag tumitikim ako ng strawberry kasi mahilig ako sa strawberry eh. So, kapag hindi okay yung strawberry na tikman ko, aaminin ko naman kagad. But ito, para kung hinila niya ako ng ano eh, na parang babalik ka, order ka ulit, order naman kay Lisa. Hindi, ganun. The best to kawan, lahat the best. Puntahan nyo, tikman ninyo, nang malaman ninyo kung ano ba gusto nyo tikman at hinahanap ng puso nyo. Para sa akin kawan, Taho Klasiko, 10 out of 10. Let's go!